Bantay sa lakay. Yan daw ang ginawa ng mga tauhan ng District Special Operating Unit o DSOU na sangkot sa hulidap sa Chinese National sa Las Piñas City noong April 2. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, pagnanakaw ang pakay ng mga pulis. Sumalakay ang 8 pulis sa bahay ng Chinese bitbit ng warrant of arrest kaugnay ng illegal possession of firearms. Pero sabi ni Piñones, recycle dito dahil naisilbi na ito sa totoong suspect noong March 2023. Naniniwala po kami na pag nanakaw talaga yun, dahil yung sinerve nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titingnan natin, the ultimate motive is pagnanakaw. Sinimulan na ng PNP-IAS ang pre-charge investigation laban sa mga sangkot na pulis. Naharap ang mga sangkot na pulis sa administrative complaint. Kasama na rito ang grave neglect of duty sa hindi paggamit ng body-worn camera, grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer at simple neglect of duty. Noon nang sinabi ng pamilya ng biktima na nasa 85 million pesos ang tinangay ng mga pulis, kabilang ang cash, mga mamahaling relo, gold bar, gadgets at mamahaling bag. Bukod sa paghuli sa biktima kasama umunong tinangay ng mga pulis ang laman ng vault ng Chinese. Magtatagal pa sa Pilipinas ang Russian vlogger na si Vitaly. Ayon sa DILG, hindi muna ipapadeport ang foreigner na sa kanyang kaso at para maturuan ng leksyon. Hindi bibigyan ng special treatment si Vitaly sa Bureau of Immigration Detention Facility. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala nilang kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Nagugat yan sa umano'y pangaharas ng Russian-American vlogger sa mga Pinoy sa ngalan ng content. Kasama na rito ang sadyang pagsagasa sa paa ng isang matanda. Ang tawag dyan, content. Content. Pinapakita niya pagka niya para pagkakitaan. Ang Malacanang ikinatuwa din ang pagsasampa ng kaso laban sa dayuhan. Yan po ay papatunay lamang po na tayo po ay hindi nagbibiro. Kung dapat may managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampa na po ng kaso at mukhang yun po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Naharap sa reklamong unjust vexation, theft at attentive theft ang dayuhang vlogger matapos mangaras ng ilang Pilipino para sa content. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po ang ulat ng ating kasamang si Rod Lagusad.